Yo, what's up mga guys? Yan, meron tayong bagong video, no? Ang ating bagong video ay Viper Rebel 2.0 29er mga guys. Yan, so isa-isa natin ang specs nito. At syempre, bago tayo magsimula, pasubscribe naman po, then pa-click ang notification bell para updated kayo lagi sa lahat ng aking video mga guys. Yan, so mga guys, ito na po yung Viper Rebel 29er. 2.0 siya mga guys, no? So version 2 siya, no? Ang presyo nito ay 11.8 mga guys. Cash price po yan. Yan, so ito sa top mga guys. Ang kanyang handle grip mga guys ay ordinary rubber handle grip naman po, no? Yan, pero medyo makapit naman siya. Pero yan, medyo matigas na lang mga guys. Then meron siyang bar end mga guys, no? Yan, pwedeng mo itong hawakan pagka paahon ka, no? Kabilaan po yan, meron yan mga guys. Yan, dito naman tayo sa kanyang brake set. Ang kanyang brake set ay made by Siemens mga guys, no? Hydraulic brake set na po yan mga guys, mineral oil. Yan, so dito naman tayo sa kanyang shifter mga guys. Ang kanyang shifter ay 3x9 speed yan mga guys. Yan, 3x9 speed made by Micronew. Yan, yan po yung shifter niya mga guys, no? Micronew. Then dito naman tayo sa kanyang handlebar mga guys, no? Yan, ang kanyang handlebar ay steel handlebar lang po mga guys, no? Made by Viper. Yan, steel lang po siya, no? Yan, then dito naman tayo sa kanyang stem. Ang kanyang stem ay aluminum stem, made by Viper din po, no? Then ang kanyang headset mga guys ay made by Fengtai. Ball bearing headset po siya mga guys, no? Integrated lang po yan mga guys. Yan, hindi po yan naka-taper, no? So pag tinignan mo yung headset niya mga guys, parang taper eh. Yan, so same size lang po yan. 44mm po yung sukat ng headset. Then dito naman tayo sa kanyang saddle mga guys. Ang kanyang saddle ay napakalambot po niya mga guys. Yan, so aerodynamic siya. Medyo manipis sa disenyo, pero malambot po siya, no? So masarap po yung quantum. Made by Viper po siya mga guys. Then ang kanyang pasunod na pedal mga guys, no, ay aluminum ball bearing pedal. Yan, ang model niyan is WP. Yan, WP625 yan. Ordinary pedal lang po siya mga guys. Then dito naman tayo sa kanyang seat post. Ang kanyang seat post ay aluminum seat post, 27.2 po yung sukat niya, no. Yan, so kung mag-upgrade ka, kaagad 27.2 po yung sukat ng kanyang seat post. Yan, dito naman tayo sa kanyang seat clamp, no. Yan, so same na same disenyo dun sa mga Moser na seat clamp na binlog ko mga guys, no. Yan, aluminum seat clamp po siya, pero unbrand po siya mga guys. Wala po siyang brand, silver color din po siya. Then yan, dito naman tayo sa kanyang fork. Ang kanyang fork ay coil type lang po mga guys, no. Coil type siya, naka manual lockout na rin siya mga guys, no. So may lockout na rin yan. Yan, so lockout. Then ang kanyang telescopic. Then ang kanyang stanchion mga guys ay naka-block stanchion na siya, no? Yan, naka-block stanchion. Then ang kanyang telescopic ay steel telescopic lang po siya mga guys, no? Made by Viper. Yan, made by Viper. Viper Race po nakalagay dito, no? Nakalagay sa ano, pero pinturado to mga guys, no? Hindi to sticker, pintura. Ang dropout nito mga guys ay 9mm po. Yan, 9mm skewer. Then ang kabitan po ng caliper mga guys is yan, IS mount po siya. Yan, IS mount po. Then dito naman tayo sa kanyang wheelset mga guys, no? Simula tayo sa gulong. Ang kanyang gulong ay made by CST. Yan, made by CST all terrain. Yan. CST all terrain. Sa sukat nito mga guys ay, titignan natin mga guys, no? Sukat nito ay 29 by 2.10. Yan, 29 by 2.10. Yan, 29 by 2.10. Ang kanyang rim naman mga guys ay aluminum rim. Made by Viper po, no? So nakalagay sticker dyan mga guys, Viper po, no? 36 holes yan mga guys. Yan, 36 holes. Ang kanyang valve ay screener valve lang po mga guys. Then naka-black spokes po siya, black spokes, steel spokes yan mga guys, no? Then naka-silver nipple.
tingnan nyo mga guys, silver. Yan, kumikinang-kinang pa. Yan. Dito naman tayo sa kanyang hubs mga guys, no? Ang kanyang hubs ay gold hubs. Yan, aluminum ball bearing hubs siya mga guys. Yan, so tingnan natin ang brand mga guys, no? Yan, wala po siyang brand. Naka-ball type po siya mga guys, no? So kung ball type siya, kanyang rotor ay ball type din po, no? Yan, steel rotor, 160 mm po yung laki niyan mga guys. Yan, then dito naman yung kanyang caliper, yan. Ang kanyang caliper ng hydraulic na steamers mga guys. Yan, so dito naman tayo sa kanyang crankset, gear set o tinatawag nilang drivetrain mga guys, no? Magsisimula tayo sa crank mga guys. Ang kanyang crank is unbrand po siya, no? Yan, so ang design niya ay parang may mga butas-butas dito, no? Plastic po siya, no? Plastic coated. Then meron pong bakal yan sa loob mga guys, no? So balot na balot po ng plastic yan. Itong bakal po sa loob, yung pinaglalagyan po ng pedal mga guys, yan. So para pumapit naman ng mga yung pedal, bakal po yung loob niyan. Square type po siya, no? Ang kanyang bottom bracket ay seal bearing na po siya, no? Square type. Then dito naman tayo sa kanyang FD. Ang kanyang FD ay unbrand po mga guys, no? Unbrand po yan, naka-silver po yung dito, then black dito. Naka-high band po yan mga guys. High band FD, unbrand 4.3 ba yan mga guys. Then dito naman tayo sa kanyang chain mga guys, no? Ang kanyang chain ay nakasulat dito is 9 lang. Gray chain for 9 speed po yan. Then dito naman tayo sa kanyang RD mga guys, no? Kanyang RD ay for 9 speed po yan mga guys, no? Micro New, yan. Micro New po yung brand niyan. Yan, nakikita nyo po, Micro New. Ang materials nito mga guys ay parang puro plastic lang siya, no? Yan, coated po yan, so may bakal din po yan sa loob. Maganda naman po yung texture niya. Yan, so okay naman po ito mga guys. Then dito naman tayo sa kanyang cogs mga guys, no? Ang kanyang cogs mga guys is unbrand po yan mga guys, no? Ang kanyang cogs is 9 speed, threaded type po yan mga guys. Yan, so 9 speed na threaded type po yan. Yan, then kung threaded type yan, ang kanyang hubs ay threaded type din po. Yan kasi kung mag-upgrade ka nito mga guys, no? So need mong, kung mag-upgrade ka nito, upgrade mo nito is naka-spline type na siya o tinatawag na cassette. Kailangan mo magpalit din po ng hubs mga guys. Ano, kung magpapalit ka ng hubs, kailangan mo rin magpalit ng cogs. Yan, kasi ang mga tunog mayaman na hubs ngayon mga guys ay naka-spline type po siya o tinatawag nilang cassette. Yan, then ang hubs sa likod, yan, unbrand din po yan mga guys, no? Note lang po mga guys, no? Ang hubs na sa likod ay naka-nut type po siya. Hindi po siya quick release mga guys, yung sa likod. Yung sa harap po ay quick release. Then dito po sa likod ay hindi po. Yan, so 15mm po gagamitin yan para matanggal tong rim set mga guys yan. Para matanggal ang rim set at gagamitan mo ng 15mm na open range mga guys. Ang rotor niya sa likod mga guys ay naka-ball type din po yan mga guys, no? Naka-steel rotor, ordinary rotor po yan mga guys, no? Ball type din po siya, 160mm din po, same lang din po sa harapan. Ang kagandahan nito mga guys, no? Ang kanyang caliper ay nasa loob na rin po ng kanyang seat stay at chain stay. So latest design na rin po ito, no? Kasi Rebel 2.0 na to mga guys, no? Kasi ang mga naunang Rebel nasa labas pa po yung caliper. Ito po nasa loob na po. Yan, so latest design na po ng frame to mga guys. Then dito naman tayo sa specs na batalya mga guys, no? Ang sukat nito ay 15 po, small po siya, no? 29er is small siya mga guys. Ang pagkakagawa ng aluminum niya mga guys, is double batted aluminum 6061 po siya mga guys, no? Internal cabling na rin siya. Yan, naka-internal cabling na rin po ang kanyang mga shifter, pero ang brakes po ay nasa labas pa rin po sa kanyang down tube. Yan, so dito po pumasok yung para sa shifter ng RD. Then yung shifter ng FD ay nasa kabila po mga guys. Ang ganda ng geometry nito mga guys, no? Yan, so pag tinignan mo, para siyang flat yung design nito guys, para may bilog din sabay dito flat. Manipis po yung design niya, no? So pwede po siya sa XC type, pwede natin tignan sa XC type mga guys, no? Then ang kanyang kable, ang lining ng kanyang kable ay pupunta dito. So lumabas din po sa kanyang bottom bracket shell mga guys, no? Kaya nakikita nyo po yan. Ang para sa RD ay dito po lumabas, then cable po dito. Stopper, then housing papunta sa kanyang RD mga guys. Ang kanyang brakes naman ay pumasok po dun sa chainstay. Yan, so lumabas din po dito. Yan, naka-external po siya. Yan. So malayuan mga guys, so hindi mo masyadong makikita yung tatak na Viper, no? Kasi ang glossy po yung sulat na parang Viper, nakikita nyo po yan. Yan, Viper, glossy po yung tatak, pero hindi ito purong glossy, para siyang sulat lang siya na ganyan. Naka matte color. So iba-iba ang kulay nito mga guys, no? So merong makikitang green, black, ito black orange tong aking binidyohan mga guys, no? Yan, sa top din mga guys, no, makikita mo rin yung Viper. Yan, halata naman po.
Then ang kanyang modelo ay nandito po mga guys, Rebel 29R 2.0 yan mga guys. Yan, so tapos na po ang ating video mga guys, no? Yan, so maraming salamat po sa panonood. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat din po. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, pa-subscribe naman po. Yan, then pa-click ng notification bell para updated ka lagi sa aking video mga guys. Yan, yun lang. So maraming salamat po. Thank you.